morning, boss! Ngayon ay itutuloy ko muna ang ating usapan tungkol sa Enhanced K-12 Basic Education Program sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Layunin nito na dagdagan pa ng 2 taon ang pag-aaral ng mga estudyante sa high school upang mabigyan sila ng mas mataas na kalidad ng edukasyon. Napag-usapan na natin na ang mathematics ay isa sa mga importanteng learning areas katulad ng language, MAPE, science, araling panlipunan at technology and livelihood education o TLE. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan ngayong umaga, ay balikan muna natin ang 5 content areas na kailangang mapag-aralan ng isang estudyante sa paaralan. Yan ang numbers and number sense, geometry, patterns and algebra, measurement, at statistics and probability. Mahalaga ito upang ma-develop ang 6 na skills nila sa knowing and understanding, estimating, computing and solving, at visualizing and modeling na natalakay na natin. Ang pang-4 ay representing and communicating, kung saan pwedeng gumamit ng mga simbolo o hugis para mas maintindihan ang mathematics. Halimbawa, 4 na parisukat, bawasan ng 2 parisukat, ang sagot ay 2 parisukat. Pang-5 ay conjecturing, reasoning, proving, and decision-making, kung saan matututong gumamit ng mga teorya sa math ang mga estudyante upang mapatunayan kung bakit tama o mali ang sagot sa isang math problem. At ang pang-6 naman at panghuli, applying and connecting, kung saan gagamitin ng mga mag-aaral ang math sa tunay na buhay at maging sa iba pang mga subjects. Halimbawa na lang sa araling panlipunan, pang-ilang death anniversary na ng ating pambansang bayani ngayong taon kung siya ay pumanaw noong 1896. Gamit ang mathematics, ibabawas mo ang 1896 sa kasalukuyang taon at ang tamang sagot ay 117. Kaya ngayong December 30 ay ipagdiriwang natin ang ika-117 death anniversary ni Gat Jose Rizal. Tulad ng science, gagamitin ng mga guro ang spiral progression approach sa kanilang mga high school students upang maituro ang iba't ibang konsepto ng mathematics sa iba't ibang subjects tulad ng algebra, geometry, statistics at iba pa hanggang mapalawak ang kanilang kaisipan sa math. Sana ay mas naintindihan na ninyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng mathematics sa school. Dahil sa susunod nating pagkikita ay tatalakayin ko naman ang isa pang mahalagang learning area sa ilalim ng K-12 curriculum. Ito ang paborito ko, ang araling panlipunan. Para naman sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya na lang ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.